Nagpaplano ka ba magtayo ng negosyo? Alam mo ba na ang gym ang isa sa mga magandang negosyo na magagawa mo kung nag-uumpisa ka pa lang magnegosyo? Magandang araw po, ako po si RP, nag-gym po. So, yung opinion ko po na narinig nyo is base doon sa personal ko na experience. Tama ka doon. Bakit ko ba nasabi na perfect ang gym business para sa isang nagsisimula? Kasi ano ba yung mga dapat nating tandaan o alalahanin kung tayo magtatayo ng negosyo? Unang-una, syempre, kailangan natin ng kapital. Kailangan natin ng panahon para maigugugol dyan sa negosyo natin. Tapos, kailangan natin ng pag-iintindi kung paano pinatatakbo yung negosyo na yan. So, ito yung mga basic na mga dapat na mga kinoconsider na mga papasok sa negosyo. Pero what if, kung nagtatrabaho ka pa lang ngayon? What if, kung nasa ibang bansa ka? What if, kung estudyante ka pa lang ngayon? So, paano mo sisimulan? Ano yung magandang negosyo? Kasi pamisa sa atin, pagka nag-iisip tayo kung anong negosyo, tinitingnan natin kung ano yung hype, kung ano yung uso. So ngayon, uso yung mga coffee shop, yung mga milk tea. So nakikigaya tayo. So kagaya ng mga sinabi ko, may mga pros and cons yung pakikigaya na yan. Kaya mong gumaya sa kanila, pero dapat meron kang kakaiba doon sa negosyo mo para mapuntahan ka. Okay, ikumpara natin doon sa coffee shop. Okay, what if kung nagtatrabaho ka ngayon or nasa abroad ka, nagtatrabaho OFW ka, kaya mo bang magtayo ng coffee shop kung nasa ibang bansa ka or nagtatrabaho ka? So medyo mahirap yung ganung klaseng sitwasyon kasi kailangan makita mo yung inventory mo. Siyempre, may mga consumables tayo. May mga nauubos dyan. Yung mga kape, gatas, cups, etc. etc. Yun yung mga kailangan natin bantayan. Kasi once na makupitan tayo dyan, lugi na natin yan. Bakit? Kasi yung nakupit sa'yo is part ng kapital mo. So, yung kapital mo, kailangan umiikot yan. Kung nababawasan yan, nalulugi ka dyan, kapatid. Tapos, syempre, kailangan mong obserbahan yung operation ng nung coffee shop mo, 'di ba? So itong negosyo na to, yung coffee shop, pwede mo naman gawin yan sa bahay mo, 'di ba? May mga nagsisimula nga sa bahay lang or doon sa tricycle, sa cart, kaya mo rin gawin sa bahay mo yan. So doon tayo mag-concentrate kasi hindi ka pa handa talaga na mag-venture sa mga malalaki kasi hindi ko rin maisuggest sa'yo yan. Kung hindi mo na pag-aralan maigi yung negosyo mo, baka hindi magandang idea na mangupahan ka kagad. Pero walang masama mangupahan, kailangan mo lang pag-aralan yan. Kasi ako, 17 years na akong naupa. Lahat ng gym ko, inuupahan ko, pero lahat yan pinag-aralan ko. So mabalik tayo, mag-umpisa ka sa bahay mo. Pwede may coffee shop ka doon. Pero ito ngayon yung kapatid, kaya mo bang i-monitor yan kung ikaw mismo nagtatrabaho, ikaw mismo nasa abroad? Diba? Ang hirap, ang hirap. So, bakit ko nasabi na gym, yung isa sa pinaka-perfect na pangsimula na negosyo? Kasi ako, yun yung ginawa ko. Kasi dati, nung nagsisimula pa lang ako, meron akong ibang negosyo. Nangungontrata ako ng mga bubong. So ako, kailangan kong lagi lumabas, nasa area, basta may construction area sa Cavite or papaligid ng Cavite, nandun ako. So nakikipag-negotiate ako doon para makuha ko yung kontrata na yon. Lalayo ako. So ang hirap magnegosyo ngayon. Let's say may coffee shop yung gagawin ko. Napakahirap sa akin na umiikot ako sa mga projects ko, tapos meron akong negosyong coffee shop, 'di ba? So, swerte talaga ako kasi gym yung napili ko. Actually, hindi ko siya napag-aralan. Talagang aksidente lang na napunta ako sa negosyong yan kasi dati na ako nag-gym noon. So, gym yung sinimulan ko. Akalain mo nakasurvive ng 5 taon yung gym ko sa bahay nang hindi ko personal na inaasikaso, na patuloy pa rin ako nag-iikot doon sa negosyo ko. At dahil doon sa gym na yon, nabayaran ko pa yung bahay na inutang ko. So again, bakit siya maganda para sa akin? Kasi yung gym na yon, hindi ko kailangan tutukan. Wala akong inventaryo na dapat na bantayan araw-araw. Walang nauubos. Walang napupudpod. As a matter of fact, sa dami ng barkada ko, it's either nanlilibre pa ako or may discount yung mga barkada ko na yon. Kaya mo bang gawin yun doon sa mga negosyong may inventaryo na nauubos? Kaya mo bang gawin niya sa coffee shop na manlibre ka araw-araw doon sa mga kaibigan mo? I doubt. Hindi posible yan nang hindi ka malulugi.
Pero yung gym business, kaya mong gawin yan. Actually, hindi ko naman sasabi maglibre ka naman libre, pero yung panlilibre mo na yan, pwedeng promotion yan. Pwede kunyari, may barkada ka na, si Pedro, libre kita. Okay, walang problema. Pero maghatak ka pa ng 2 tao dito. Pwede kang maghila ng 2 tao na magbabayad. So panalo ka sa ganung setup, di ba? Minilibre ka, pero may 2 tao na nagbabayad. So, tapos hindi pa, isa pa sa maganda sa gym, hindi ko kailangan bantayan. Sa totoo lang, sa 5 taon na pagkakaroon ko ng gym sa bahay, bihirang-bihira. Siguro pag pinagsama-sama mo yung 5 taon, siguro mga 6 na buwan lang ako. Kung ikukumpara mo, mga 6 na buwan lang siguro ako nagbantay niyan. Pasingit-singit lang, patambay-tambay lang ako. Kayang tumayo kasi ng gym mag-isa. Kasi pag wala ako, kasi at that time nag-aaral pa ako, pag wala ako, yung mga anak ko yung nagbabantay doon, hindi naman nila kailangan, nandoon lang sila sa loob ng bahay, natatanaw nila yung gym eh. Sabi ko nga, Arinola lang. Yan ang mga old school na mga pampaswerte noon eh. Arinola lang, hulog mo lang yung 20 pesos. Diba? So yun yung kagandaan ng gym business. Tapos, kagandaan kasi dyan, malaki yung potensyal ng gym business na doon ka nagsimula, tapos maduktungan pa yan ng iba pang mga negosyo. It's either mag-branch out ka ng gym or madagdagan ka ng mga investment na properties or both. Kasi yun yung masaya ako na ikukwento ko ngayon sa inyo sa mga susunod na videos kasi kagaya ng mga napapanood nyo, nahulugan ko na, nabayaran ko na yung property ko. Na bahay ko, na ang nagbayad yung maliit na gym ko. So bayad na siya. So ngayon, pwede na sana ako tumigil pero hindi eh. Ngayon, meron ako isa pang property na nabili. Okay, meron ako isang property. So ngayon, yung property ko na yon, gusto ko lagyan ng Airbnb type na resort. So maglalagay ako 2 pintuan na resort doon. Mas malaki kasi yung kikitain noon kumpara sa mga paupahan. So Airbnb na resort. So yung uutangin ko ngayon na yung bahay ko ngayon na bayad na, uutangin ko siya pampagawa ng resort na yon. So mapapagawa ko siya in 6 months time, tapos na yon. Maganda kasi noon, walang utang yung resort na yon eh. Walang utang yung resort na yon. Kasi dito nang galing sa bahay ko. Ngayon, kung walang utang to, dito ko ngayon kukunin. Isasanla ko ngayon siya para makabili naman ng property sa Quezon. Para sa pagtatayuan naman ng Gym Republic number 4. So maganda niya nito, hindi na ako ngayon uupa sa ibang tao. Bibili na ako ng property. Uutang na ako sa bangko. Kagandahan niya, nagsimula lang ako. Isipin mo to, nagsimula lang ako sa isang maliit na gym sa bahay. Isang garage na gym. Biro mo nakapag-provide sa akin yun na bili ko yung property ko. At yung property ko ngayon, isasanla ko ngayon para mapagawa yung resort ko. At yung resort ko, isasanla ko ngayon para maitayo yung Gym Republic number 4. At pagkatapos yung Gym Republic number 4, nang walang utang yung building at lupa na yon, uutang na naman ako para mapagawa ang Gym Republic number 5. So imagine mo, walang kaplano-plano, nag-start lang ako ng isang maliit na garage gym. Imagine, yung ganon kaliit na negosyo, na sugal at walang kalam-alam, biro mo makakapagpatayo na itong empire na meron ako ngayon. Meron na akong ilang gym, meron na akong ilang fabrication, meron akong fabrication sa Cavite, may fabrication ako sa Cebu. So napalaki lahat yan, promise. Nagsimula doon sa 30 square meters na gym. Sa 30 square meters na garage gym sa bahay ko, na 5 taon kong itinaguyod, lahat ng yan nag-ugat sa gym. Kung kaya ko, kaya mo rin yan, kapatid. Kasi, yung mga anak ko, ginigir ko sila towards sa pagnenegosyo. Pero ito yun walang negosyo na makakapag-garantiya sa'yo na kikita ka at yayaman ka. Wala talaga. Lahat ng negosyo may potensyal na kumita at malugi. Na sa mga tao nagpapatakbo talaga yan at papaano nila pinapatakbo yung negosyo na yan. Pero sa akin, sinuwerte ako nung panahon na wala pang nagga-guide. Wala pang kagaya nito na video na mapapanood mo sa YouTube na may magga-guide sa'yo paano gagawin mo sa pagpapatakbo ng gym business. What more kayo na nanonood kayo ngayon sa YouTube kung paano magpatayo ng negosyo at anong negosyo ang gugustuhin nyo, makikita mo na sa YouTube eh. So ngayon, mas madali na yung progreso. Yung risk na meron ako noon, lumiit na ngayon. Dahil may mga mapapanood na kayo, kagaya ko, kung paano pagyamanin yung sarili mo.
So I hope na-convince ko kayo na isa ang gym sa pinakamagandang negosyo na pwede mong pagsimulan. Ako po si RP ng Gym Depot. Magandang araw po.